So, ang underlying mensahe, umiwas sa illegal recruitment. Nandito kami para ipakilala sa inyo ang lehitimong kaparaanan magtrabaho. Walang ibang hahantungan kundi kapahamakan. Ganito ay nilarawan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac kung patuloy na magpapaloko sa mga illegal recruiter. Aniya mas maiging lumapit sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng DMW upang matiyak na dadaan sa lehitimong proseso ang mga job seeker. Sa illegal recruitment, walang kararatnan kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi gagalangin ang inyong karapatan. Layunin ng job fair na ito na mabigyan ng oportunidad na magkatrabaho ang mga Pilipinong nagnanais maghanap buhay abroad. Isa sa mga nakinabang sa job fair ay si Giselle Pestilos, 25 years old, at tina-target na magkaroon ng trabaho sa isang cruise line. Anya, worth it naman ang 3 oras na paghihintay dahil pang-anim siya sa mga unang nakatapos na mag-apply. Kasi tagal na namin nagtatry online, pero ito yung best opportunity for us now. And dream talaga namin na ma-expose kami sa mga agencies and companies na to. Kasi ang hirap ng walk-in ngayon. Lalo ngayon, I'm financially, medyo hindi ako stable sa financially. Samantala sa kasalukuyang lagay ng global economy, tiniyak ni Secretary Capdac na hindi nito maaapektuhan ang demand para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Filipino workers will always be in demand. Whether panahon ay nasa magandang sitwasyon ang global economy or ang geopolitical tensions humuhupa or kahit na may mga hidwaan at may kahirapan sa ilang parte ng mundo. Anya, dahil ito sa magagandang qualities ng mga OFW na pinapakita sa kanilang mga banyagang amo, gaya na lamang ng pagsunod sa mga batas, pagiging maalaga, masipag at professional sa trabaho. In 2025, we are projecting this continuing trend, yung post-pandemic trend na in demand pa rin ng manggagawang Pilipino. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.